Hello guys! Ayan, kukuha kami ng dahon sa saging. Ayan po ay nilinisan muna ng aking asawa ang puno ng saging bago kami naghawb og saging kay magsuman kami ng karlang. Karlang o karlang, ewan ko sa inyo kung tawag niya ng gabi. Kasi iba yung gabi at saka iba yung karlang. Pag nagsuman kami kung ano-anong suman namin, madali lang kaming kuha lang kami diyan sa puno ng saging pang suman. At ang ihawb namin diyan, basta hindi lang siya umulan. Yung tuyo lang yung panahon, walang ulan ba, pero yan ay hindi po siya mainit, katamtaman lang po yung araw, may bagyo kasi daw, walang araw sa araw na ito, kaya kumuha kami ng dahon ng laya. Laya po yan ang pinaghahawb namin sa dahon ng saging, laya ng dahon, then yan po ang sinindihan namin. Pagkatapos ay sinindihan at ihawb na. Yan, pagkatapos niyan, isa-isahin yan, lilinisan. Sa akin, hinugasan ko yan dahon ng saging. Hindi ko yung trapo-trapo lang. Hugasan ko talaga pagkatapos trapuhan ko ng malinis na pampunas na kung ano-ano. Basta kay malinis ang ipunas. Hinugasan ko yan sa gripo yung dahon. Tapos, trapuhan. Tapos, yan. Isa-isahin mo. Titingnan mo yung may butas ba. Ganyan po ang magkuha ng dahon ng saging. At ganyan din ang paghawb. Unas lang ang ihawb. Unas or dahon ng nyug na laya. Yan po ang hawb. Madali lang naman pag naghawb ng dahon ng saging, pangsuman. Ang dahon ng saging maraming magagamitan. No? Pangsuman, putumaya, at kung ano-ano lang, puto, or pambalot ng isda, yung magpaksiw ka, or basta maraming magagamitan ng dahon ng saging. Hindi namin naubos yan kasi ang suman ko dyan, kunti lang, hindi marami. Kaya yung dahon, hindi namin naubos gamitin. Ang ginawa ko naman ay pambaon sa trabaho or sa school. Binalutan ko. Pwede rin pambaon, mabango 'yan, pambaon sa lagyan mo siya ng dahon ng lagyan mo siya ng kanin, yung dahon ng saging na ginanyan siya hinaub. Kami dati noong elementary pa kami sa bukid. Ganyan ang ginagawa namin tuwing Sabado, Linggo, kumukuha kami ng dahon, ginaganyan namin tapos yan ang ginagawa naming baonan sa araw-araw sa school. Tapos nilalagyan namin ng tuyo sa ibabaw ng kanin. Tapos binalot namin ng dahon ng saging. Yan po ang ginagawa naming pambaon sa bukid. Noon, nung elementary pa ako. Hanggang sa pag high school, ganyan. Tapos masarap siya kasi mabango. Mabango siya kainin at saka excited ka pag kumain na. Ang ulam ay ginamos or tuyo. Ay, charot. Tapos niyan, slicey na yan, yung hagusin ba? O, isa-isahin. Pagkatapos na pag nahawg. Yan. Nahuli kasi, ganyan po ang pagkuha ng dahon ng saging. Yung kariton. Kailangan may karit ka rin na matulis ang karit. Hindi yung karit na mahabol kay madawat man ang puno ng saging. Tapos ang kinukuha ko sa dahon sa saging, yung hindi masyado sa dulo, masisira naman yung saging pag kuhaan natin sa dulo. Kahit dyan lang sa pangalawa, pangatlo, pwede na siya pambalot. Yung iba kasi pag kumukuha ng dahon saging, karamihan ang kinukuha nila ay udlot. Kasi yun ang walang butas at walang sira at saka maganda. Sa akin, pag andyan ako, wala na akong pinipili kung anong meron. Kahit laya pa yan ay hindi masyadong laya. Yung sa kalagitnaan, at sa baba, basta kay pasama siya sa pagkuha ko, isasama ko na rin siya, gagawin ko na rin siya ng pambalot. Sayang naman pag itatapon natin. Sa palengke yan, pagbilhin mo yung dahon ng saging, mahal yan. Pag bumili tayo, ilang piraso lang. Andyan, libre na, itatapon mo pa. Kaya ayoko yung magsayang, kahit libre. Dati kasi hindi uso yung baonan na plastic. Kasi pag nilagyan mo yung plastic ng kanin, nangangamoy. At saka may narinig kami na sinasabi na nakakasira na yung plastic na baonanan. Kaya hindi kami nagbabaon ng plastic. Pero ngayon, yung mga baonan ngayon, mga plastic naman kasi pwede naman siya pang lagayan ng baon daw. Iniba na yung timplada sa baonanan. Yung dati, pag nilagyan mo, pag kumain ka, amoy plastic. Amoy plastic talaga dati. Kaya magpupursige kami sa dahon ng saging. Hindi siya mabaho ng plastic at mabango pa siya pag yan ang binabalutan mo ng kanin. Lalo na pag mainit ang ilalagay mo. Naku, ang bango-bango ng dahon ng saging. Masarap siya lagyan ng baon.